nyo mga kapatid, di nawawala kapag Chinese New Year ang mga pampabuenas ding pagkain na hopya at tikoy. At yan ang ibibida nating negosyo sa Kitang-Kita. Kung hey Fat Choy, kumpleto na ba ang pampaswerte ngayong Year of the Wooden Dragon? Siyempre, hindi dapat mawala ang tradisyong bilog na hopya kapag Chinese New Year. At kapag sinabing hopya, institusyon na dyan ang Eng Bitin. Nagsimula ang Eng Bitin noong 1912 sa isang simpleng tindahan sa Ongpin, Binondo, Maynila. At mula noon hanggang ngayon, patuloy na tinatangkilik ang kanilang masarap na hopya na parte na ng hapag tuwing Chinese New Year. Sa loob ng 112 years, binabalik-balikan ang hopya ube, hopya combi na may 2-in-1 flavor, mochi pia, ang hopya na may tikoy, hopya custard at marami pang variants ng hopya. Bukod sa 45 branches dito sa Luzon, umabot na rin sila sa iba't ibang panig ng mundo para sa lahat ng Pinoy na miss ang sarap ng hopyang Pinoy. Naniniwala man sa swerte o hindi, pinatunayan ng Eng Bitin na sa pagmamahal sa produkto at serbisyo, tiyak na magtatagal ang negosyo. At live natin makakasama ang 4th generation owner ng Eng Bitin na si Sir Royce Jerry Chua ng Eng Bitin. Royce! Jerry! Royce Jerry pala! Hey, Jerry! Mami, alam mo, dati pa kami pumupunta sa Eng Bitin siguro a little under a decade. Tama? Yeah, Parang more or less, ganon. mga isang dekada na. Oo. And Jeric, sabihan mo naman, ako, memorize ko na to. Pero ano yung mga bagong items dito na Well, in-offer ng Eng for the Year of the Dragon, gumawa tayo ng bagong tikoy, yung tinatawag nating dragon fruit na tikoy. Wow! Dragon Oy! fruit. Asan yun? Ito. Siguro, no? Ay, Ito. yung may kulay. Dragon fruit tikoy. Yeah. So may flavor Tsura yun ng niya. dragon fruit? Meron siyang talagang dragon fruit na nasa loob. And aside from that, meron tayong bagong hopya. Ito naman yung bagong hopya, yung choconut na hopya. Mali yung binuksan ko. Nung hindi ka tumitingin, nagbukas ako ng isa. So, dati pag sinabi mong hopya, meron lang tayong dalawang flavors, munggo tsaka baboy. Yes. So, pinakaunang flavor na nilabas na Eng Bitin is yung hopyang ube, no? So now we have more than 15 flavors of hopya. And then more than 20 different flavors ng tikoy na talagang magugustuhan na. At saka pila talaga sa Binondo to. Yes. Sinasabi Sa mo totoo lang. ninyo. Sa tulong nyo po. Wow! As in, patok na patok. Pero bakit nga ba mahalaga ang tikoy at hopya tuwing Chinese New Well, Year? alam nyo, di ba, ang Chinese New Year, ito yung start ng taon eh. So, para sinasabi na dapat we have to start it right. So, kailangan, bakit may hopya at may tikoy? Kasi unang-una, dahil sa tatlong bagay, yung pagiging bilog. Bilog kasi, ibig sabihin, walang kanto eh. Di ba? Parang walang problema, hugis pera. Pangalawa, yung pagiging malagkit. Signifies yung close family ties. Tsaka yung pagdikit ng swerte. Yes. Pangatlo, yung pagiging matamis. Para sweet tayo sa family and friends the whole year round. Okay. Jeric, maraming pwedeng pumuntahan. Saan ba namin pwedeng bilhin ang Eng Bitin products? Well, ang Eng Bitin, syempre, I'm inviting everybody, lalo na ngayong Chinese New Year, ngayong salubong ng Chinese New Year, punta po kayo sa Binondo sa 628 Ongpin Street, Binondo, Manila. Yun po ang situated in the heart of China, the oldest Chinatown in the world. Medyo ngayon po talagang dumadagsa yung tao ron, napakadaming tao at ang dami niyo pong pwedeng makita ron. Yes. May mga bago rin tayong mga fried xiaolong bao doon na Sarap! pinipira. Ay, ayun na nga, Eng Bitin na nga kami. Mag-road trip na tayo. Ay, mag-road trip. Bumiyahin na tayo papuntang Binondo. Tara, after tara, this. tara. Maraming salamat, Royce Jerry Chua ng Eng Bitin. Thank you very much. Thank you very much. Maraming salamat. Thank you, Jeric. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.